Hi guys, this is Abby and welcome back again to my channel guys. So to this video ay continuation to doon sa vlog ko na part 2. So ituloy-tuloy na natin to habang day off ako, habang may time ako at hope na makatulong to sa inyo. So yun guys, ang mga katanungan sa akin is about sa salary, tax deduction, yung mga retraining, yung mga pagdating. So yun guys, isa-isahin na natin yun. So umpisa na natin guys. So pagdating nyo dito, yung kailangan nyong gawin is hindi ako sure kung sila na ang magpo-provide ng insurance nyo para sa ID. Alam ko sila, siguro sila na yon yung mag-appointment o kukuha, or kung kayo man, madali lang naman yon. Pero alam ko sila na yon para hindi na sa inyo, sa oras nyo. Tapos magme-medical kayo dito. Ang medical dito is worth 190 euro. Vaccine ng polio tsaka x-ray. Nga pala, wag nyo kalimutan yung mga vaccination card nyo sa COVID, yung COVID vaccine nyo. Nabubulol na ako. COVID vaccine nyo, kailangan nyong dalhin yon kasi hinihingi yon at hinahanap yon sa medical nyo. Pag nag-medical kayo, hingiin yung COVID vaccine nyo, tatanungin kung may polio vaccine kayo sa Pilipinas. Kung wala, i-injectionan kayo ng polio kasi kailangan nila dito yan. Saka x-ray, yun yung babayaran na 190 euro. X-ray tsaka polio. And then, yung insurance nyo naman is ang pinakamura, 120 euro para sa ID ng application nyo ng ID. Kailangan kasi yun. So nasa 300 plus na. So I'm not sure kung kayo na ang magpo-provide or salary deduction yun. Pero kung salary deduction guys, napakaswerte nyo kasi hindi kayo maglalabas ng pera sa bulsa nyo pagdating nyo dito at ikakaltas na lang nila yun sa sahod. Is napakalaking bagay yun para sa inyo kasi hindi kayo agad sisingilin lahat. Tsaka for sure naman, hindi naman yung kakaltasin ng isang sahod nyo lang. Diba? Kasi alam naman nila yan na wala, first time nyo pa lang sa sahod, so hindi nyo. At saka hindi gano'n ang casino, mabait sila. Hindi yung kukunin lahat ng salary deduction nyo, isang sahod lang, hindi. May ano yun. Malaking bagay yun guys na lahat ng ano nyo ay salary nila, isa salary deduction. Napakaswerte nyo na. So, wag na kayo magtaka o umangal o rumiklamo na gano'n ang gastos kasi alam nyo talaga ang Europe is napakamahal. Talaga ang mga ano dito, mura pa ngayon yung sa inyo na maliit lang yung ginagastos nyo, hindi kayo aabot ng mga 200 samantala yung mga bagong dating dito kagaya namin o yung iba pa na makikilala nyo pagdating nyo dito is malaki ang gastos namin. Hindi lang kami umabot ng 400 o nasa 500 pa. Lahat, shoulder namin lahat. So, kayo na mapakaswerte nyo dahil salary deduction nyo. Tsaka hindi malaki ang binayaran nyo sa agency compare sa amin na mga dati pa. So, hindi na kailangan yung pag-usapan dahil alam ko bawal. At tsaka, basta, importante nakarating kami dito at makakarating kayo dito. So, yun. Syempre, hindi biro din ang mag-apply pa abroad at mahirap din mangutang sa pera sa Pilipinas. Dahil alam ko yung mga nag-a-apply talaga sa Pinas is talagang makakautang ka talaga at saka kasama yan. Mas maganda yun, maliit lang yung ginastos nyo, Europe pa, madali nyong kitain yun. Tsaka salary deduction man yun, laking bagay yan, laking pasalamat kayo na natanggap kayo at salary deduction. Tapos Europe pa guys ha, na alam nyo na mahal ang placement fee ng Europe. Tapos paswerte nyo sa company dahil salary deduction nga. Tapos may bahay na kayo agad dito pagdating nyo. So ang bahay dito 1 month deposit, 1 month advance. Pag sinagot nila yung deposit is napakaswerte nyo rin. So yun nga guys. At yun, so yung salary nyo na yun, hindi ko sure kung kasama na doon yung allowance ay bonus nyo or ano, kasi parang ang laki naman ng basic nyo na gano'n, parang tinalo nyo pa kami. Siguro kasama na yung bonus doon. So, hindi ko alam. O, for example, ang sahod nyo ng gano'n, ng training nyo is wala pa kayong bonus noon dahil training pa lang kayo.
nung sa amin ha, ewan ko yung ngayon, pero for sure wala pa kayong bonus. Parang basic pa lang ang sasahurin nyo. And then, pag nasa loob na kayo, yung nag-start na kayo live on cam, na yung nagtitable na talaga is, yun may bonus na yun. So, madami pa namang mga dagdag yun eh. May night differential pa, may bonus. So, may mga government bonus dito every 3 months. Sa loob ng isang taon, 3 beses kang makakakuha ng bonus. Government bonus nila yon, sinasama yun sa sahod. So yun, marami pa naman yung kung masipag ka pumasok, masipag ka magtrabaho, so lalaki din yung sahod mo. So yung tax naman na sinasabi nyo na natataranta sila sa tax, na message sa akin, tax dito wala nang matitira. Diyos ko naman. Yung tax po is normal sa kanila dito. Talagang kahaltasan. Yung tax po dito is walang exempted dito. Lahat ng kahit anong trabaho mo dito, lahat may tax. Normal yun. So, yung tax, for sure, kahaltasan kayo niyan after 6 months pa. Kasi, when I was in agency before, 6 months, wala akong kaltas. Agency pa ako. Bago ako na-direct sa casino. Hindi ko matandaan kung nung na-direct ako sa casino ay kinaltasan ako agad ng tax. Pero hindi ko matandaan. Pero ang kaltas dito ng tax is after 6 months pa. So, sana po malinaw doon sa nagtanong sa akin. Huwag kayo mag-alala kasi hindi naman kayo kaltasan ng ng pagdating nyo dito, kaltasan kayo agad. Hindi yun sila ganun. Tsaka yung tax dito guys ay napupunta din yun sa atin sa empleyado. Hindi kagaya sa Pinas, ang tax na atin is napupunta sa politician. Dito, ang tax, malaki man ang hinahaltas nila is napupunta din yun sa atin. Binabalik din nila yon, tsaka priority nila din yung healthcare natin, yung kalusugan dito. So, kaya ganun sila magkaltas ng tax dahil fair sila lahat. So, yun, ang sa akin, ang tax ko as a parent tax, malaki ang tax ko, nasa 500 ako. Pagka may overtime ka, na madami kang overtime, kasi minimum lang na overtime dapat is 40. Pero since na lumalampas ako doon sa 40 hours na overtime, so mas malaki ang kaltas. Sa mga dalaga, single, alam ko, iba yung tax nila sa amin. Sa mga parent tax. Pero malaki pa rin yung sa akin. Kasi depende nga yun sa sahod mo. Depende sa pasok mo, sa sipag mo. So, pag marami kang overtime, syempre, malaki tax mo. Pero, mas maganda na yung nagbabayad ka ng tax ng maayos kaysa yung sisingilin kasi nagwe-waive yung tax. Parang after 1 year, pagka hindi mo na-target yung tax mo, parang may babayaran ka pa rin. Kagaya sa akin, last year, parang kinahaltasan na nga ako ng tax. Pero since na hindi ko na-target yung limit nila, parang kulang yung hulog ko, kulang yung kaltas nila. So, may binigay sila sa akin na babayaran. So, binayaran ko noon nasa 300. Nagbabayad pa rin ako. Pero ngayon, since na kinahaltasan na nila ako ng tama, wala pa namang dumating sa akin. Wala pang dumating sa akin na tax. So, ang mga dalaga, medyo malaki ang tax nila, pero okay lang yun. Normal lang yun, kaysa magbayad pa kayo. Yun, ang tax yata nasa 300 to 400. So, depende yun sa overtime mo ha, guys. Huwag kayo magpanic ha. Baka sabihin nyo, ang laki. Or depende yun sa pasok mo at overtime mo, guys. So, ulitin ko lang ha, yung tax na baka magpanic kayo, sabihin nyo, oy, wala nang matitira sa akin kasi ganito yung napanood ko, ganito yung tax. Guys, yung yung tax is depende sa pasok mo, sa overtime mo. Pag marami kang overtime, mababot ka. Kasi unlimited dito ang overtime, guys. So, pwede ka mag-overtime ng 100 hours pag kaya ng katawan mo. For sure, malaki din ang tax mo. Ganon. So, pagka, ang minimum kasi nila, 40 hours na overtime. So, pag lumampas ka doon, siyempre, dadagdag na yung tax mo nun. So, huwag kayo magpanik kung ba't kayo kinakaltasan ng malaking tax. Okay lang yun. Normal yun. May matitira pa rin kayo. May matitira pa rin kayong sahod. Kung nasa 1.4 kayo o 1.5 o 1.6, sabihin natin,
Dahil naririnig ko is parang 1.6 yung ano nyo. Alam ko kasama ng bonus doon. So, pag kinaltasan kayo, for example ha, kaltasan kayo 300. So, may 1.3 pa kayo. Kaltasan kayo ng NI, yung National Insurance. Kasi automatic yan. Kung ba sa atin parang PhilHealth yan. Ano yun? Mga 100 plus ang NI. Hindi ko sure sa mga baguhan yung dati. Kasi minsan sa akin noon, hindi ko na matandaan, hindi ko na maano yung payslip ko. Basta nasa ganun lang. So, kung kaltasan kayo ng mga 400 o 300 a month, so, 1.6 yung sahod, so may matitira pa rin kayo na 1.2. O, kung may less deduction kayo dun sa bahay nyo, may salary deduction kayo sa ID or ano, so, may malaki pa rin ang matitira nyo. So, may matira pa kayong mga 800 o 900 o 1,000, malaki pa rin yun. So, magbabayad kayo ng utang sa Pinas is 66 ang palitan ngayon ng euro, ng 1 euro. So, mas malaki pa rin ang matitira nyo. Kahit may tax dito, may bahay, may pagkain kayo, malaki pa rin matitira nyo compare sa sahod nyo sa Pinas. Okay? Kasi yung tax naman na inaalala nyo, nagwa-wave naman yan sila eh. Ibig sabihin, binabalik sila, may nakukuha ka na with sa loob ng isang taon, may government bonus sila at saka may tax refund kang marireceive din. Pag sumusobra ka sa ano, ibinabalik din naman nila yon. So, yun guys. So, wag kayo mag-alala kahit may kaltas kayo sa tax. Natural yan. Walang exempted ang tax pagdating dito. Sipagan nyo na lang yung trabaho nyo, mag-overtime na lang kayo para kahit papano, ano. Tapos, yung mas malaki ang sahod pag panggabi lagi dahil ang night differential sa atin is sa amin is nasa malaki ang night differential kasi pagka Friday may 25%. Pag Friday may 25%, halimbawa panggabi ka ng Friday may 25% na dagdag yan. Sabado ng gabi may 30%, tsaka Linggo 30% na dagdag sa night differential. So, ipapaliwanag yan sa inyo sa training nyo kung paano ang sahod niyan. So, mauunawaan nyo yan doon pag ano. Basta huwag kayong mag-alala. Importante, nandito kayo, sa sahod kayo ng mas malaki pa kaysa sa Pinas. Nasa inyo yan kung paano kayo magtipid sa pagkain or sa ano. Pero kung deserve mo naman din na ano, huwag ka magtipid sa pagkain. Pero kung sa mga ano, kasi ako noon, nung nagbayad ako ng utang, umabot ako ng 2 years bago ko mabayaran lahat ng utang ko sa placement pay. So, talagang pagtitipid talaga ang ginawa ko. Pero, kung siyempre, alam ko naman may mga dalaga pang mga pupunta dito eh. Wag na lang i-convert, wag na lang isipin na may tax ako, wag na isipin. Basta importante, magtrabaho kayo dito, magpanggabi kayo, mag-overtime kayo, madali lang yan. So, yung mga ginastos nyo papunta dito, kung gugustuhin nyo ang gastos, wala talaga kayong isipin na papadala ng ano, mababayaran nyo yan ng 2 buwan o 3 buwan lang. Makaya nyo yan ng ano, kaya nyo yan. Kasi, basta magtrabaho lang, ganun. Ang trabaho pa naman dito is, nung 1 month ako dito, inubo ako ng sobra eh, kasi sobrang lamig, nanibago ako. Yun nga pala, pag pumunta pala kayo dito, nakalimutan kong sabihin sa inyo, huwag nyong kakalimutan magdala kayo ng mga vitamins, gamot, mga lagundi, biogesic, vitamin C. Huwag nyong kakalimutan pala yun, magdala po kayo nun. Para may, ano, kasi pag nag-start na kayo sa, ano, sa loob ng trabaho is, wala na kayong ano, sa bagay, mga bata-bata pa naman yung ano, pagod, pero mas maganda may vitamin kayong dala at mga gamot kasi maninibago kayo sa ano. Mag-winter na kasi dito, malamig na. So, yun lang. So, halo-halo na tong vlog ko. Basta kung anong nasabi ko, sana maano nyo kasi para din naman yun sa inyo. Dahil ganun nung ako kasi pumunta dito, unprepared ako. Walang nagsabi sa akin, wala akong napanood na ganito dito. So, yun. Kaya, ang hirap. Ang hirap ng ano. So, yun guys. Ano pa ba yung nakalista ko dito? Yun lang naman, yung salary, tsaka salary, tsaka yung sinasabi nyong tax. So, wag kayong mag-ano dun. Importante,
nandito kayo, magtrabaho na lang kayo para mag-overtime. Tapos, yun. Ganun. So, yun lang guys. Yun lang ang natatandaan kong mga comments nyo. Siguro, alam ko pag napanood nyo tong vlog ko, siguro may mga comment pa kayo. O habang day off pa ako, sige mag-comment na kayo. Kasi so, yun, alam nyo, parang na-excite ako na, kasi ang daming paparating. Kasi, parating din yung kasama doon yung pamangkin ko, kaya, inaano ko na yun. Tsaka kung may mga comment din kayo na pwede kayo magtanong, ilalagay ko yung Facebook ko dyan. At saka magkikita-kita naman tayo dito sa loob. Sa training, alam ko pagdating nyo, training yata kayo agad. So, sa training naman, ipapaliwanag nila yan sa inyo bago kayo mag-start. Yung maging seryoso kayo sa training kasi ang pagdating kasi sa loob is mga automatic na lahat ng machine ay yung ang machine sa bagay yung automatic na yung lahat ng games sa loob. So kailangan napaka-ingat at kailangan maingat kayo kasi nakasalalay doon ng bonus nyo. So isang click lang yun, sayang ang bonus. Kagaya sa akin, nag-cancel game ako last week. Hindi ako nakatotok naman ako, pero syempre napakabilis kasi ng isang ganun mo lang sa baraha, nagflash na doon sa monitor. So hindi mo na mahabol yun. So kaya sa training room, yung sa training nyo, kailangan maging seryoso kayo, yung tuturo nilang techniques, at saka yung mga procedure, yung mga side bets, yung mga kailangan memorize nyo yun kasi it's a part of your bonus performance. So pag nasa loob na kayo, wala nang magga-guide sa inyo. Isang araw lang kayong i-guide, tapos yun, bahala na kayo noon. Kaya pag nasa training room kayo, kailangan seryosohin nyo kasi isipin nyo na lang may bayarin kayo, kailangan namin to, ganon. Basta meron kayong yung pinaghuhugutan na kailangan maging focus ako, maging seryoso, gano'n. Yung trabaho na to. Gano'n lang. So, hope to see you soon here, guys. Alam ko, bukas may parating, Monday, Sunday, tsaka Monday. Alam ko, Monday may magi-start na. Pagdating nyo kasi dito, magre-report kayo agad nun sa office para nila kung anong mga dapat nyong gawin, kung anong aanuhin nyo, kung anong uunahin nyo, or mag-start na kayo agad. Siguro kasi handang-handa na sila, inaantay na lang talaga yung mga parating. Siguro alam ko ito-training kayo agad habang pre-process yung ID nyo. So hope to see you soon here, guys. At pag kita-kita tayo sa loob, wag nyo akong ibubuli, wag kayo magkukwento ng kung ano-ano. At masaya ako na marami na kami dito na mga Pilipino sa casino. At yun, sana doon kayo sa taas or kahit saan man studio is magkita-kita pa rin tayo. So thank you so much, guys. I hope to see you soon. God bless you all at maraming salamat sa panonood sa channel ko. Thank you. Bye!